Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon, paano kaya ito? Mag-succeed kaya ito? Itong impeachment na ito? Ang pinaka makakatulong diyan kay Ombudsman Boying Rimulya, si PBBM, ang Pangulong Marcos. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan. Ang makakatulong diyan para hindi maisulong yan, si Pangulong Marcos. Kasi ang mga kongresista, maghihintay yan ng queue. Maghihintay yan ng ano bang stand ng Malacanang diyan, ng palasyo. Gustong malaman yan ng mga kongresista siyempre. Bagamat makapangyarihan, maimpluwensya si Arroyo, bagamat maimpluwensya, makapangyarihan si Romualdez sa Kamara, pero ang mga kongresista maghihintay yan ng paabot galing sa palasyo. Kumbaga, ano ba ito? Siyempre, nagsabi na si Pangulong Marcos suportado niya, may tiwala siya. Sabi niya, buo ang tiwala niya, ang faith niya kay Ombudsman Boying Rimulya. Kung ano man ang ginagawa nito, sabi niya, buo ang tiwala niya dito. So, pero pagdating diyan sa issue ng impeachment ni Ombudsman Boying Rimulya, wala pang statement ang palasyo kasi hindi pa naman nakukumpirma Kahit si Ombudsman Boying Rimulya, wala pa ring statement. Mga ano pa lang ito, bali-balita. Pero kung totoo yan, na may sinusulong ang impeachment kay Ombudsman Rimulya, ang makakapigil niyan ay ang Pangulong Marcos. Kasi kapag sinabi ng Malacanang, nagpaabot ang Malacanang, kahit ano lang, kahit paabot lang, kahit walang official na statement ang Malacanang o si UC Claire Castro, makarating lang sa mga kongresista na huwag niyong suportahan yan. Hayaan ang ombudsman na gawin ang trabaho niya, susunod yung mga kongresista. Sa tingin ko, hindi makakakuha ng 106. Hindi makakakuha ng 106 kasi mas susunod pa rin ang mga kongresista sa Pangulo. Kahit sabihin nating may separation of powers, pero maghihintay pa rin yan ng queue galing sa palasyo. Pero kung sabihin ng palasyo, bahala kayo. Pag sinabing bahala kayo, medyo mahirap yan. Mahirap yan. Kaya lang ngayon kasi lumalabas si dating Speaker Martin Romualdez kanina may nag-react. Di ba ano sila, enemies, paano sila ngayon magiging allies? Syempre survival na ni dating Speaker Martin Romualdez. Kailangan niyang mapigilan na wag siyang makasuhan at makulong. So gagawin niya ang lahat kahit makipag-alyansa sa grupo nila Gloria. Total, pareho naman silang lakas CMD. Kaya lang, tulad ng nasabi ko kanina, ang ang makakapigil dito, kapag may pinarating ng Malacanang, kahit human lang sa mga kongresista na hindi suportado ng palasyo ang anumang pakana para ma-impeach si Ombudsman Boying Rimulya. May sinabi na kasi ang Pangulo kanina lang yung kanyang kapihan sa media bago bumalik ng Pilipinas galing ng Vancouver, Canada. Sinabi niya na may tiwala siya, may full faith siya and trust sa Ombudsman. Kaya lang hindi tungkol sa issue na to, itong tungkol sa sinusulong na impeachment daw. Ang pinag-uusapan doon yung tungkol sa yung ginawa si Bunuan na state witness. Tinanong ang Pangulo kung anong masasabi niya. Sabi ng Pangulo, judgment call yan ng ombudsman. Nasa sa kanya yan kung tingin niya dapat na gawing state witness si dating DPWH Secretary Bunuan. Sabi ng Pangulo, suportado niya yan. Kaya ito mga kabunyog pero itong tungkol sa napapabalita na di umano ay may sumusulong na impeachment kay Ombudsman Boying Rimulya, wala pang comment dito ang palasyo.
Pero yun na nga, kapag nagsalita naman ang palasyo diyan na suportado nila si Ombudsman Buying, nandiyan pa rin ang tiwala ng palasyo, medyo maano ito, medyo hindi susulong 'yan. Kahit pa magsanib puwersa si Gloria at saka si Romualdez, ang palasyo pa rin ang makapangyarihan diyan. Saka hindi maganda kapag na-impeach si Ombudsman Buying kasi maaapektuhan yung anti-corruption drive ng Administrasyong Marcos. Yan pa naman ang isa sa pinagmamalaking legacy o accomplishment ng Administrasyong Marcos, yung anti-corruption. Ngayon, kung mai-impeach si Ombudsman Buying, hindi maganda. Hindi maganda. Saka ang isa pa, grabe na ang abala sa bansa natin 'yan. Kasi may impeachment kay Sara. Yung palang impeachment ni Sara, sabi nga ni Senate President Gatchalian, tatagal daw ng 7 months. So imagine niyo 'yan. Tapos hindi pa nga natatapos ang impeachment ni Sara. May sinusulong na ang Kamara na impeachment naman ni Remulla. Ay mga kabunyog, nakakalungkot 'yan. Dapat nga suportahan si Ombudsman Buying Remulla sa ginagawa niya. Tapos ang gagawin pa nitong mga kongresistang ito ay i-impeach ito. Hindi maganda 'yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.